Hi everyone! So right now, ang ika-carve natin is tooth number 18. So this is maxillary right third molar. Before we start, let's describe the tooth 18. Basic description lang sa kanya. So ito siya, third molar, also known as wisdom tooth. And kung mapapansin nyo, birooted siya. Birooted siya and bifurcated siya yung root niya. So, ganyan yung itsura niya. And then, yung apex ng root niya is tilted distally. Okay, this is the buccal aspect. This is the mesial, since it is near the midline. So, mesial to. And kung mapapansin nyo, deeper yung curvature ng cervical line compared sa distal. Then, this is the occlusal aspect. Of course, this is the distal. And the lingual. Kung mapapansin nyo din, sa occlusal surface niya, meron siyang 3 cusps. So, meron siyang mesial cusp, distal cusp, and yung lingual cusp. Okay, so let's prepare our tools. Of course, yung model. Gagamitin ko ngayon is Nissen, yung original na Nissen model. Meron akong used brush, volley gauge, ivory wax, a piece of clay. This is optional but highly recommended. And my favorite tool, which is ang Hollenbach carver. Ito yung always ko na ginagamit. This is Hollenbach carver. Ito yung isang tip niya. And yung kabilang tip niya is pa-scoop type. This is great for getting the details, especially sa occlusal aspect. Okay, let's start carving. First thing to do is i-divide natin yung block ng ivory wax para mas madali siyang i-carve. So, ang gagawin natin, isipatong natin siya ng ganito. Hindi na natin ganito na lang siya, naka-higa na lang siya. O naka-horizontal na lang siya, na ganyan. Kasi kasya naman siya. So, may konting allowance dito and sa crown banda. Okay, first, kunin natin yung width niya, mesodistal. So, gagawin nyo, gaganyan nyo lang. Tapos, from here, dito sa may edge ng crown, bigay lang kayo ng konting allowance. Then, mag-mark lang kayo. Okay, so may mark na. Next video muna tayo. Okay, since may mark na siya, ito yung mark natin. Kunin nyo yung volley nyo. Then, gagamitin natin siya as a ruler. Para straight yung pag-cut natin ng wax. Okay, now from here, dito sa mark, make sure lang na straight yung pag-line nyo. Then, pwede kayo magbigay ng force dito, downward, para maging stable yung volley gauge. Then, make a line. Ayan, may line na siya. So, i-twist nyo lang. So, kung mapapansin nyo, meron na iwang mark dito na part. So, susundan lang natin yan. Do the same procedure. So, from here, make a line. Hanggang doon. Then, gawin nyo lang yan sa lahat ng sides.
So, ito na yung kinalabasan. Meron na yung line sa lahat ng sides. Okay, so next natin is, i-divide na natin siya. Okay, so before we cut this block of wax, ivory wax, tuturuan ko muna kayo kung paano ako mag-hold ng tool ko. So, some of you may hold it the same as I hold it. So, some of you may not. So, ganito ako mag-hold ng tool. Lalagay ko dito yung ring finger ko, middle, and yung index. So, magkakaano sila. Magkakatabi silang tatlo. Tapos, kung mapapansin nyo, konti lang yung lumalabas na parang head nila. Dito sa ano ng tool. Sa body ng tool. Okay, tapos, i-twist nyo lang konti yung fingers nyo na ganyan. Parang ipapaslant nyo lang. And then, yung thumb nyo, inline siya dun sa middle finger. Magka-level silang dalawa. So, para siyang ganyan. Tapos, observe nyo yung position ng tool. Kaganyan siya, higa siya dito sa may index ko. Index finger. Tapos, kung magka-carve kayo, pwedeng itong ring finger, pwede nyo siyang i-hold sa wax or i-hold nyo sa sa kabilang fingers nyo. So, sa ganung way kasi, parang mas maano mo siya, parang mas makokontrol mo yung force na binibigay mo dun sa finger mo. And then, dito ko binibigay yung force ko sa may thumb, tsaka dito sa may middle finger. So, ganyan. Ganyan ako mag-hold ng tool. Okay. Now, we're ready to divide this wax. Sundan lang natin yung line. So, kung magpansin nyo dito, sa line na to, sundan nyo lang yung minark nyo kanina or yung line nyo kanina. Tapos, na line nyo na to, sa kabila naman, i-twist nyo lang. Then, same lang din. Tapos, kabila ulit. So, gagawin nyo siya hanggang sa mag-meet sila sa middle and madi-divide silang dalawa. Mas safe kung ganito, kung ilalagay nyo sa table yung wax, tapos ganun way nyo siya i-divide. Kasi kung hawak nyo, may tendency na nagsaslide itong tool natin. Tapos, sometimes, makakalimutan pa natin na nandito yung yung finger natin. So, matatamaan siya. May tendency na masusugatan tayo. So, it's safer to do it this way. Tapos, kung alam nyo na medyo malalim na siya, pwede nyo nang diinan ng konti para mas malalim yung makakat niya. So, i-continue ko lang hanggang matapos. Hanggang ma-cut yung wax. So, ito na. Na-cut ko na yung wax. So, ganito yung itsura niya. So, pwede na natin iset aside tong part na to. Pero, huwag nyo siyang itatapon kasi pwede nyo pa siyang magamit sa ibang tooth. So, ito na yung i-divide natin ulit. Pero, bago natin gawin yun, observe nyo muna yung surface na to. Uneven siya. So, iano lang natin siya. Lilinisan lang natin siya ng konti. So, observe nyo mabuti kung paano ako mag-hold and paano ako magbawas ng wax. By the way, ito yung tip na ginagamit ko. Yan. Tapos, yung direction ng pagbawas is pwedeng away from you, pwedeng towards you. Hanapan nyo din kung saan kayo comfortable.
Tapos, huwag nyo masyadong bawasan. Parang ano lang, i-ano nyo lang siya. Ipapasmooth nyo lang yung surface. Yan, kung mapapansin nyo, hinahawak ko siya dito kasi mas nakokontrol ko yung force na binibigay ko sa fingers ko. Practicein nyo yung ganitong way kasi mas madali siya. And then, dito din sa edges, pwede din natin linisan yan. Padadaanan nyo lang sa tool. Yan, mag-straight yan. Okay, so okay na siya. Proceed tayo sa next video. So, next natin gagawin, since ito yung measure natin kanina, so ganyan siya. Ganyan. So, ngayon naman, yung proximal width naman yung kukunin natin. Kasi sinabi natin proximal sa sides, either mesial or distal. So, ilalagay nyo lang ulit siya sa table, ganyan. Then, bigay lang kayo ulit ng konting allowance. Then, mark nyo ulit yung sa edge ng crown. Dito siya. Pag na-mark nyo na, same procedure pa din ang pag-divide. Gamitin nyo yung bolo nyo as a ruler. And make sure na straight siya. Magkabilaan lang. I mean, sa lahat ng sides. Okay, so lahat na ng sides, meron ng line. So, i-divide natin siya ulit. Okay, so na-divide na natin siya. So, ito na. Isa-set aside na natin tong small na wax. Tapos, clean natin yung surface. Huwag nyo lang masyadong pasobrahan kasi baka ano siya, mabawasan nyo na yung ano, yung mineasure natin. Tapos ang edges, pwede nyo ding linisan. Okay. Then, check natin ulit. Ito yung sa bakal. Ito yung sa sides. Ayan. So, okay na to. Okay. So, next natin, hanapin ulit natin kung saan yung bakal. So, kung ito yung bakal, yung sa may root part, lalagyan natin ng initial na letter B. So, gagawin ko, since maxillary to, mas comfortable kasi ako pag nakaganito siya. Yan. Pag yung crown niya is nasa top. Okay, pero ano to ha, sa maxillary siya. Supposedly, ganyan siya. Pero i-ano ko lang siya, upside down ko lang siya kasi mas comfortable sa akin i-carve yung ganito. Kung nakaganito siya. So, yan. Dito sa may, sa may root part, lagyan natin ng initial na bakal.
or B. Para mamaya, hindi tayo malilito kung saan yung bakal natin and lingual. Okay, kung ito ang bakal, ito yung distal natin. Okay, dito na side. Since yung apex ng root is tilted distally, so ito yung distal. Lagyan natin ng initial letter D. Yung back part, of course, yung lingual. L. Then yung remaining is M for mesial. Okay? So, ayan. May mark na sila. Okay, next is, measure natin yung length ng crown. Measure natin yung length ng crown. So, from here sa cervical line, ito yung cervical line mo. Tapos, dito sa tip ng cusp, sa mesial. Then, lock your body. Next video muna tayo. Okay, so na-measure na natin yung length ng crown. So, make sure lang na tama yung paglalagay nyo ng ng mark. So, since yung mga initials natin is nasa root part, so ito, nakaganyan siya. So, yung crown natin is nandito sa part na to. Patong nyo lang siya sa wax. Then, i-mark nyo yung dito, sa lower part. Sa lahat ng sides, lagyan nyo ng mark. Okay, so ito na yung natin, length ng crown natin. So, hanapin ulit natin yung bakal. So, ito. Next natin na gagawin, is i-measure natin yung mesiodistal diameter ng crown. So, ganito ako mag-measure. Sa occlusal ko siya tinitingnan. Tapos, I make sure na nakaka-pass through pa din yung body ko. Hanggang doon sa top. Ayan. Tapos, dala ko si body. Then, apply natin siya. Hanapin nyo ulit yung bakal. Apply nyo siya dito. Next video tayo. Okay, so next is, ipapatong nyo, nakalock to. So, ipatong nyo lang to si ball dito sa middle, hanggang doon sa may dito sa may cervical line. Patong nyo siyang ganyan. Then, kung mapapansin nyo, itong thumb ko, nilalagay ko siya dito na part ng body para ma-press ko siya downward. Paglagay ko ng ganyan, pagpatong ko sa kanya ng ganyan, ipipress ko siya downward para maiwan yung mark niya dun sa wax. And then, I'll move it up and down. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-iwan siya ng mark both sides. So, pag nag-iwan na siya ng mark, hanggang dito yung ibabawas natin. Ito, tsaka dito. Okay? So, the rest, from here, up until here, babawasan natin. And, ganun din sa kabilang sides. So, first, ako magbabawas sa distal. Ito yung distal natin. So, from here, sa may cervical line, hanggang dito lang muna ako magbabawas since uunahin natin yung crown. Bawas tayong pag ganyan. So, kanina, di ba sabi ko, magka-level tong middle tsaka si thumb. Pwede nyo rin siyang ilagay na ganyan. Or kung comfortable kayo, pwedeng yung index tsaka si thumb ang magka-level. So, it's up to you. Hanapin nyo lang kung saan kayo comfortable. Yun yung gawin nyo.
As long as na ganito yung pag-hold nyo. Kasi mas makokontrol nyo yung kamay nyo. Now, from here, sa cervical line, ang pabawas ko is pa away from you. Pag ganyan. Pag ganito. And, always remember na from time to time, i-check nyo yung markings nyo. Kung okay pa siya. Baka kasi lumalagpas na kayo. So, may mga instances na ganito yung itsura nung nyo, kina-carve nyo. May siya, hindi siya pantay dito sa may part ng cervical line dito. So, gagawin nyo, pwede nyo siyang i-twist ng ganyan. Pag ganyan. So, yung crown mo is nandito sa lower and nasa upper yung root part. Tapos, facing siya distally. So, distal to. Then, from here, susundan nyo yung cervical line. Babawasan nyo lang, papunta doon. Pa-away from you yung bawas. Straight nyo lang siya. And, dito lang ako nagbabawas. Hindi po siya, itong surface ng, ng tool is, hindi siya tumatama dito sa middle. Dito lang, sa may, sa may cervical line banda. So, sinestraight ko lang siya. Tapos, pwede din dito sa may, sa may top na. Pwede nyo rin bawasan. So, makikita nyo naman yan. Check nyo from side to side. Makikita nyo kung pantay ba yung ginagawa nyo or hindi. So, continue nyo lang yung pagbawas. Pwede nyo pwede nyo paglaruan yung pagbabawas nyo. Hanapan nyo ng way kung paano nyo siya mapapantay. Pwede nyo hanapan ng way kung saan kayo comfortable. And then, from time to time, i-check nyo pa din kung okay pa siya dun sa mark nyo. So, ako, meron pa akong konting allowance dito. So, pwede ko muna siyang i-post, then magpo-proceed ako dito sa mesial aspect. Yan, kung mapapansin nyo, kanina, diba, pag ganito tayo magbawas, then, nag-side ako ng bawas. So, pwede din yung ganitong side. Pwedeng towards you, yung bawas. Pwedeng away from you. As long as straight yung, nyo, pagbawas nyo. Then, pwede kayo mag-proceed ulit pag ganito. Yan, check natin. So, nandito pa yung mark natin. So, pwede pa yan. By the way, to lessen your time sa carving, always remember din na kapag malaki pa yung ibabawas nyo, exert more force sa pagbawas. Then, kung details na, saka nyo gaanan or i-minimize yung force na ibibigay nyo. So, ayan. Medyo umabot na ako sa, sa mark. Let's proceed sa next video. Okay, medyo malapit na ako sa sa mark ko. Ito, tsaka ito. So, may gagawin tayo. I-check natin siya sa body. Also pala, wag nyo i-disregard yung volley gauge nyo. Kasi napaka-importante ng volley gauge to achieve yung right form ng carving nyo. Okay, so, wag nyo tong i-take for granted. Napaka-helpful ng volley gauge. Okay, since konti na lang yung allowance, ang gagawin natin, meron ako papakita sa inyo. So, pwede nyo gamitin si volley para mabawasan yung wax nyo. So, ipipress lang natin ulit. Check natin kung tama pa yung, or sobra pa yung ibabawas natin. Yan. Ito, nakalak pa to siya. Kung mapapansin nyo, dun sa, sa carvings ko, medyo malaki pa yung dapat natin ibawas. So, pwede pa tayo magbawas dyan. Oops, gumalaw pala yung body natin. Check natin ulit. To make sure. So, ganyan pala siya.
So, same lang naman. Ganun pa din. Okay, bawasan na natin. So, ito, kino-continue lang natin yung bawas. Nasa distal aspect ako. Then, proceed ako sa mesial. Yung dito pala na part, dito sa may cervical line, pwede nyo itong linisan. So, gagawin nyo, padadaanan nyo lang siya dito sa may edge ng ano nyo, dito sa edge ng tool nyo. Padaanan nyo lang siya konti, pero huwag nyo isasagad na itusok. Ipadaanan nyo lang ng konti para luminis lang yung sides. So, ayan. Tapos, sa kabila, ganun din. Okay, tapos, bawasan nyo ulit para luminis siya. Okay, let's check it with Bolly kung okay na. Yan. Medyo okay na siya. So, ang gagawin natin, itong Bolly, ipupush lang natin siya pababa. Okay, to do that, itong index finger nyo sa left hand nyo is i-place nyo lang dito sa may lingual part. And then, i-press nyo downward, dahan-dahan, itong Bolly. Kasi itong Bolly gauge, yung edges ng Bolly is matalim. So, nakakabawas din siya ng wax. Yan, para pantay na pantay yung pagbawas natin. Push nyo lang siya downward, dahan-dahan. So, ayan. Exact na siya. Okay, tapos, malinis pa yung pagkabawas sa both sides. Okay, kung gagawin nyo yun, if yung wax nyo, may mga bubbles, wag nyo isasagad dito sa dulo. So, hanggang dito lang sa may, malapit lang sa may lingual part. Kasi pag sinagad nyo siya sa dulo, may tendency na madudurog yung ivory wax nyo. Kasi nga, may bubble siya. Itong wax ko kasi is, malambot, tsaka wala siyang bubbles. So, okay lang siya na ituloy-tuloy hanggang doon sa may lingual part. So, after that, lilinisan nyo lang yung edges. Since meron siyang parang dito. Nakausli. Padaanan nyo lang ng tool. Okay. So, okay na yan. Exact measurement na to ng mesiodistal natin ng tooth 1/8. Next naman ang kukunin natin is ang buccolingual. So, when we say buccolingual, meaning yung buccal and yung lingual width ng crown. Measure nyo lang siya dito. So, ang i-measure nyo is yung contact area. I mean, hindi contact area. Yung pinaka, edge nung buccal and lingual mo. And make sure na nagmo-move pa si body. Then, lock your body gauge. Para hindi na siya mag-move. Ay, nakalock na siya. Okay. Next is, hanapin nyo yung distal or mesial. Then, same procedure lang nung pagbawas natin kanina. So, ang gagawin nyo, i-press nyo ulit downward ng konti, then move up and down para mag-iwan ng mark. Ayan, nag-iwan na siya ng mark. Next video tayo. So, pag nag-iwan na siya ng mark, bawasan natin siya ulit. Ito. So, from here sa may cervical line, ganun pa din yung bawas. Ang pagbawas ko is away from me. Then, side to side. Then, check markings kung okay pa. Okay pa siya. So, okay na siya. Proceed ako sa kabila. Wait. Yung measure natin kanina is
O, tama. Since yung measure natin, baka malito kayo. So, ang measure natin kanina is So, ang measure natin kanina is yung buccal and lingual diameter ng crown. So, if that's the case, hanapin mo yung proximal aspects. Either mesial or distal ka mag-iwan ng mark. So, ito, distal yung ginamit natin. So, nag-iwan tayo ng mark. Then, yung lingual is nabawasan na natin. So, pwede na natin bawasan yung dito na part sa may buccal. Okay, then, gawin natin ulit yung ginawa natin kanina. So, yan, nakakapass through na yung volley gauge natin, meaning, exact measurement na yung nakuha natin. Okay, next, ang gagawin natin is, kunin natin yung geometric shape ng crown sa occlusal aspect. So, when we say geometric shape, ito siya, yung shape niya na to, yung parang pa-oval. Ito, tsaka yan. Okay, tapos, hanapin natin yung lingual, dapat same sila, lingual. And then, kung kaya nyo, i-practice nyo na hawak nyo yung model dito sa, sa fingers nyo din. Or, pwede naman, yung small clay, kunin nyo, then lagay nyo dun si model. Pwede nakaganyan. Basta kitang-kita nyo yung, yung occlusal aspect. Kasi kukunin natin yung geometric shape nitong crown na to. Okay, so, start na tayo. So, gagamitin kong tip is ito. Yung parang scoop type. Unahin ko dito na side. So, ang ginagawa ko, binabawasan ko lang yung edges na ito. Ayan, yung kanto para mag-ground siya. Then, kung mapapansin nyo, dito na side is slanting siya. Okay, dito sa may pedestal. Okay, paslant siya dito na part. Gagayahin natin yun sa model at sa carvings natin. So, ang ginagawa ko is ganyan, paakyat. Yung bawas ko. Then, from time to time, i-check nyo si model kung sakto pa yung binabawas nyo or sobra na. So, pakunti-kunti na lang yung bawas nito since na siya, nasa details na tayo. Yan. So, kung mapapansin nyo, dito sa wax ko is medyo nag-slant siya na konti dito, tsaka nag-ground. Okay, continue lang natin sa lahat ng edges. So, yan. Continue lang natin yung pagkuha ng geometric shape sa occlusal aspect. So, ito, dito sa side, binabawasan ko siya ulit since pa siya. Medyo lalapit ko para makita nyo. So, ganyan siya. Hindi tayo magbawas dito. Since dito na side is paslant. By the way, pwede nyong pwede nyong hasain yung mga tool nyo para mas lalo siyang, tumalim.
Kahit sandpaper lang, pwede nyo gamitin. Tapos, i-rub nyo lang yung surface ng tool. Okay, so, medyo nag-slant na siya. Pause natin yan, baka masobrahan tayo. Proceed tayo dito sa kabilang, sa kabilang side. So, kung mapapansin nyo, yung binabawasan ko lang is yung edges. Pag binawasan nyo itong mga edge, magra-round yung nyo, yung carvings nyo. So, ayan. Mapapansin nyo, nag-round siya. So, ganyan lang magpa-round ng, ng edges. So, continue natin dito sa may lingual part, lingual aspect. Okay, so, bawasan na natin yung sa lingual. So, yung pagbawas ko, paakyat. So, from here sa may cervical, ipaakyat nyo lang yung bawas. Tapos, dito naman sa kabila. So, pwede nyong usog yung yung kamay nyo para yung dito naman sa kabila yung mabawasan nyo. Yan. So, kung mapapansin nyo, nagra-round na siya. Pero, kailangan pa nating bawasan. So, now, ito naman na tip yung gagamitin ko sa pag-round. So, ganito yung position ng tool ko. So, yung pinaka-tip niya is facing downward. Tapos, from here, babawas ako pa likod. So, from top, tapos ibababa ako hanggang sa may cervical line para mag-ground siya. Tapos, straight lang yung surface na to. Hindi siya nakaslant na ganyan or nakaganito. Straight lang. Para straight din yung pag-ground nung carving nyo. From time to time, i-check nyo si model. So, ayan, nagkakapareha sila. So, ganyan lang mag-round ng, edges. Okay, see? Same na sila. Proceed tayo dito sa kabilang side. Okay, dito tayo sa kabilang side na magbabawas. So, ang gagawin ko, i-twist ko lang siya. Babaliktarin ko lang ng paganito. So, kanina, yung nakaharap sa akin is lingual. Ganyan, lingual yung nakaharap sa akin. Babaliktarin ko lang siya. So, ang ihaharap ko sa akin ngayon is yung bakal. Okay? Tapos, magbabawas ako dito na part sa may distal. No. Wait lang, check ko. Yes, distal. Ito, distal to. Tama. So, bawas tayo. Same, pa din. Same edge nung Ito pa din yung ginagamit ko. Tapos, bawas tayo dito. Dito lang ako, banda, nagbabawas. Hindi na ako maabot dito or dito sa gitna. So, dito lang talaga na side. Tapos, ipaparound ko lang yung mga edges para mag-round siya. Since, ganyan siya. So, ayan na siya. Nagra-round na siya. Mapapansin nyo, nagra-round siya. Okay. Tapos,
i-observe nyo mabuti kung saan nyo pa pwede siyang bawasan. Dapat i-practice nyo na yung ano nyo, yung mata nyo sa details. Okay, so ganyan siya. Pwede na nating i-pause yan, then proceed tayo sa next. Okay, so ang ina-next natin is yung slanting dito sa may labial surface. Kapag tinitingnan nyo siya sa mesial. Okay, mesial to. So pag tinignan nyo siya mesial, makikita nyo na nagsaslant siya dito sa may buccal surface pala. And sa lingual surface. So kukunin natin yan, itong curve na to. Tsaka, ito. Okay, start tayo sa lingual. So, ang babawasan natin is, ito, dito. So, minimal force na lang yung ginagamit ko since, ano na to, details na to. Tapos, ang pagbawas ko is pa-round na ganyan. Hindi straight, pa-round. Pinapa-round ko siya. Para mag-round din siya. So, pwede ako magbawas dito, papunta dito sa likod. From time to time, i-check nyo si model. Tapos, kung mapapansin nyo, yung bawas ng wax dun sa carving ko is napakaliit. So, ibig sabihin yan, minimal force lang yung binibigay ko. Sobrang light lang. Kasi madali lang siyang mabawasan din. So, ayan. Kung mapapansin nyo, nag-slanting na siya dito na part. And, hindi ako nagbawas dito na side. Dito. So, dito lang ako na part. From here, up until here. Okay, so pwede tayo proceed dito sa kabila. Okay, bawasan na natin dito sa may buccal. So, inusog ko lang konti. Then, etong tool, pwede nyo siyang i-twist na ganyan. So, hindi nyo na kailangan na yung kamay nyo pa yung i-twist nyo na ganyan. Paglaruan nyo lang yung tool ang i-adjust nyo. Okay, kasi pwede siyang i-adjust na ganyan, pwede din ganito, and pwede din ganyan. Para hindi kayo mahirapan. So, sa akin, yan, in-adjust ko siyang ganyan. And then, yung position ng fingers ko is same pa din. Tapos, bawas ako dito. Konti-konti lang yan. Konti-konti lang yung binabawas ko. Tapos, from time to time, sine-check ko si model. Kasi napaka-importante na always siyang i-check sa model nyo. So, ayan, nag-slanting na siya. Konti lang muna yung slanting na kukunin ko para mamaya pwede pa tayo mag-adjust. Okay, so for now, okay na yan sa akin. Ngayon, proceed tayo sa may occlusal. So, sa occlusal part, hindi muna ako draw ng itong mga na to, ridges na yan or depression na yan. So, ang gagawin ko is ayusin ko muna yung geometric shape niya. Kasi parang na siya, parang nabawasan na. Or parang hindi na siya same. So, pwede ako magbawas dito. Then, check. Bawas tayo dito.
So, ang hinukuha ko is ito. I-check nyo lang siya maigi sa model. And then, very light strokes lang. Abot siya hanggang dito. Okay, next video tayo.